So, good day po sa inyo lahat. Dito naman po ang Buhay Driver Joe TV. So, today's video po ay hindi po ito tutorial video. Ito po itungkol sa experience ko po na nangyari po sa akin noong last Wednesday. Ito pong April 16. Hinatake po ako habang ako po ay nag-aantay sa aking amo, habang ang kotse po ng amo ko at ako ay nakapark. Habang nag-aantay po ng tawag, ako po ay nagkaroon ng PIA. Yung tinatawag po nilang transient ischemic attack o mini stroke. Kaya babala po ito sa mga katulad ng mga family driver. Kaya i-share ko po ito para maging aware po yung mga katulad kong mga family driver na ang nature po ng trabaho kundi mag-drive lang, maghapon nakaupo. So yung mga experience ko po, i-share ko po dito sa video na to. So ganito po nangyari. Nag-dinner po ako, nag-drive-thru ako. Kumain po ako ng dinner po about mga 7 o 7:30. Pagkakain ko, nagpahinga ako, cellphone, chat sa aking mga mahal sa buhay. And then, after nun, nagpahinga ako. Sinandal ko yung aking upuan ng kotse at sinulat ko. And then, nagpahinga ako ng around siguro mga 9:30 ng gabi. And then, midlip ako. And then, pag idlip ko, gumising ako, siguro gusto ko lang mag-CR, maiihi ako, mga 10:30 yata. Oo, ayan, mga ganun, mga 10:30. And pagising ko, ang position po ng aking katawan, siyempre, inatras ko yung upuan, binend ko yung sandalan, and then nagpahinga ako, nakaunat yung aking buong legs, katawan, and then tulog, and then pagising ko, mga 1 hour naka-idlip ako, pagising ko, itong aking buong hita, hindi ko na po maigalaw. Ang aking iniisip pa lang, akala ko lang simple pamamanhid lang. Ibig sabihin pag namamanhid, parang yung pakiramdam namamanhid, siyempre yung nagagalaw mo naman pero parang nagbabibrate ka ng pinong-pinong. Pero yung sa akin, pag ginawakan ko yung hita ko, meron siyang lahat pakiramdam. Ang problema, pagka yung iaangat ko na sa mind ko, talagang gusto ko iangat, pero yung aking buong hita mula pigi, hindi ko talaga maigalaw. Sinubukan kong iangat ng ganon, and then pagbagsak. And then, ang nangyari yun, yung aking hita hindi ko na maigalaw. And then sinubukan kong i-bend yung aking upuan pa ilagay ulit sa regular na posisyon. And then yung aking katawan nag-out balance na. Mga ganon na, nag-out balance na. And then, pero hindi pa rin tumatak sa isip ko yung stroke. Kasi sa lahat talaga ng mga ganun pangyari, ayaw talaga ng mga katulad natin mga tao, mga human being na sumapit ng mga ganun pagkakataon na stroke. Kaya ang ginawa ko, and then after nun, siguro mga 20 minutes, tumikot pa ako, lumabas ako, pagkalabas ko ng kotse, paglabas ng pintuan, bumagsak na talaga itong pa ako, and then hindi ko na pinilit, bumalik ako, and then after siguro mga 20 minutes, tumawag yung boss ko at nagpapasundo na. And then, natawag ng boss ko, Jojo, sunduin mo na ako. Sabi ko, boss, hindi kita marusundo, boss, kasi yung buong hita ko, sir, hindi ko maigalaw eh. Bakit na ba nangyari, sir? Natulog lang ako, ligdig lang ako. Hindi ko na maigalaw yung buong hita ko. Sabi naman ng boss ko na, sige, nasaan ka ba? Kasi nandito na ako still parking sa side ng Toyota Global at Tesla. Sa still parking po ako. And then, pupuntahan kita. And doon yung boss ko, dumating kasama yung kanyang girlfriend. Nagdala siya na rin sa sasakyan, pinark doon, and then pinag-drive ako, nilayan ako sa likod. And then pagdating doon, ang pinakamalapit na ospital, yung hindi ko nababanggitin, yung ospital na yun, so may BGC, yun yung pinakamalapit na around siguro mga, naitakbo ko siguro within 15 minutes o 10 minutes, nandun na ako sa ospital. So, and then, ayun na nga, nung nadala na ako sa ospital, agad-agad, sa emergency, binigyan agad ako ng mga kalampatang lunas. Pinaliwanag din sa akin nung sa emergency na meron daw silang isasaksak dito sa aking sa meswero na direkta sa aking ugat, pero ang paliwanag sa akin ng nurse may effective daw to kasi ito yung magpapalusaw ng dugo na nakabara sa pagitan ng ugat na dumadaloy sa aking katawan. Ang consequence daw nun, nagkakaroon daw ako ng bleeding, pagsusuka. Tinanong ako kung okay lang. At siyempre, kung ano yung narapat, kasi tiwala naman ako dahil talagang agad ako, sige po, Doc, ano po yung nararapat, gawin niyo po, para lang po, makasurvive ako dito sa pangyayari nito. Kasi nung sinaksakan ako, aso ang pinagdala sa akin, yung mga acute stroke.
unit. Doon ako dinala, and then yun nga, monitor lahat, aparato, and then dextrose, kabilaan, and then yun nga, pinanawalan sa akin ng mga doktor kung ano yung mga dahilan o kung bakit ako nandoon. Yun nga, sabi sa akin, inatake nga ako ng TIA, yung tinatawag na transient ischemic attack. Hindi naman po ako dalubhasa sa ganito, kaya nag-code ko na rin po ako para paliwanag po sa inyo, basahin ko rito kung ano yung mga pinagsama kong paliwanag ng mga doktor at ginugol ko po sa aking cellphone. So, nagkaroon po ako ng transient ischemic attack dahil ito daw yung tinatawag din na mini stroke or pansamantalang pagbara ng dugo sa utak, ay isang kondisyon kung saan panandali ang hindi naaabot ng dugo ang ilang bahagi ng utak. Ang sintomas ay katulad ng totoong stroke. Ngunit lumilipas agad ito, karaniwan sa loob lamang ng minuto o hanggang 24 oras o permanenteng pinsala. Take note pansamantalang 24 oras o permanenteng pinsala pag hindi naagapan. Sabi nga sa akin ng doktor, kung halimbawa inatake ng gunon at tumagal pa ng 2 to 4 hours, ibig sabihin magkakaroon na ng malalang pinsala. Kasi yung bara ng dugo sa aking utak, papunta sa utak, papunta sa katawan, marami daw ang napipinsala. So, sabi nga sa akin, yung mga sintomas daw ng aking nararamdaman ay ito, nilista ko na nga, number 1 is yung hypertension o alta presyon. Paliwanag ko na din, ito po ay labis na pagtaas ng presyon ng dugo sa mga arterya o karaniwang ang dugo ay maabot ng 140/90 pataas. So, meron akong mga experience na ganito pag nagpapa-blood pressure ako. Maramihan ay 140/80 o 70. Sa mga ganito nagpapa-blood pressure, dapat pala ito, pag-alala ka na. Kasi dapat talaga, ang minimum talaga na normal na dugo is 120/70. Kasi ang dugo na naitala dito sa hypertension ay 140/90 pataas. So, ito ay seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng pagbara sa mga ugat at sakit sa puso. Karaniwan itong sanhi ng maling diet o kulang sa exercise. Katulad ako, maling diet, kumakain ako ng marami, tapos nga mga taba. Minsan hindi ako nakakakain ng gabi dahil sa nature ng aking trabaho, family driver. Tulog lang ako, tapos yun nga, sa maling exercise, nature ng aking trabaho ay maghapon lang nakaupo. Hindi ako pinagpapawisan. Kaya kailangan talaga, kahit magkaroon ka ng bakanting araw o weekend, kasi Saturday, Sunday, kailangan ganoon din siyempre pagtakbo o pag-jogging o pag-walking para ma-maintain natin yung exercise. Yung pangalawa nga ay diabetes. Yun nga, medyo tumaas yung aking pagdating sa hospital, tumaas yung aking diabetes. Maliwanag ko rin, paano yung diabetes? Ito ay isang talamak na sakit kung saan ang antas ng asukal o glucose sa dugo dahil hindi makakagawa ng sapat na insulin, pancreas o salapay, o hindi magamit ng katawan ng insulin ng tama. And then yung pangatlo ay smoking. Yan ang number 1 talaga. Pagka ako nagpapacheck up, unang tanong talaga nila, dahil ako pa may nagpa-check up nung last December, dahil hindi ito, namamanhid po itong aking buong braso. Hindi po ito naigagalaw, minsan nawawala, minsan sumusumpong. Ito smoking talaga. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng malumang pinsala sa halos lahat ng organo sa katawan at nagpapataas ng at nagtataas sa panganib, sa cancer, lalo na sa baga, stroke, at sa mga sakit sa puso. Kumbaga, konektado talaga yun. And then yung pang-apat na is yung dyslipidemia. Paliwanag natin. Ito nga ay abnormal o hindi balancing ang taas ng taba ng dugo, tulad ng mataas na cholesterol. Tulad nga nung nasabi ko, ako po ay na-diagnose na high cholesterol ako, and then pati yung sugar, nag-maintain ako. And then nag-maintain ako ng rosuvastatin ng about 3 months mula December hanggang March. Pero March katapusan hindi na ako nag-follow up, and then kasi may follow up sana akong check up, and then dun napabayaan ko yung aking cholesterol, and then binaliwala ko siya, tumakbo ng mga ilang araw. Ayun nga, hanggang sa nangyari ito, nagkaroon ako ng mini stroke. Dapat talaga
kailangan talaga ng exercise din, tapos tamang diet talaga. Iwasan yung matataba, katulad ng baboy. Chicken, pwede kang kumain ng chicken, pero breast fillet, tanggal ang balat. Ito nga, yung mga sintomas nga ng aking naramdaman bago ako nagkaroon ng TIA o mini-stroke. Yun yung pamamanhid talaga ng aking braso, minsan naman, pamumulikat, madalas pamumulikat. And then dahil yun na pala, yung nagsama-sama na yung apat na yun na sabagay, simula nung December, hindi na ako talaga naninigarilyo, hindi na rin ako minom, pero siyempre, yung nang epekto nun, nandito pa rin. Kumbaga sabi nga nila, kung kailan ka umiwas, saka nagkakaroon ng sakit dahil nga, yung pinaka-hangover ba, kumbaga, doon naglalabasan yung mga sakit. Kaya dapat pala, dito katulad namin yung mga family driver, pag nagkaroon tayo ng mga sintomas na ganun, pa-check up na, kasi sabi nga sa akin ng doktor, okay ka na, kailangan ko lang ng 2 weeks na physical therapy. Yun nga, nakalip ako ngayon ng 2 linggo dahil kailangan maintain ko yung physical therapy ko na every in the morning saka ng gabi, kailangan mag-walking ako ng 30 minutes o 1 oras. Tapos may binigay sa akin ng mga stretching sa aking buong katawan. Then maintain ko lang yun, tapos yun, okay na. So, ilang babala na rin to sa mga, hindi lang mga family driver, sa mga lahat ng nakakaramdam, mga binabaliwala, tulad ng bisyo. Sabi nga sa akin ng doktor, doon sa ospital, hindi naman pinagbabawal ang pag-inom. Pag may okasyon, pwede ka. Huwag lang yung talagang halos araw-araw nagiinom ka na. And then, number 1 talaga, iwasan, tanggalin na talaga ang sigarilyo. Kasi yun ang number 1 na nakapagbara sa baga at sa puso. So, yun lang, maging aware na tayo sa ating katawan dahil hiram lang po natin itong ating katawan sa Panginoon, kaya dapat natin pag-ingatan. So, hanggang dito na lang po aking video sa yung aking experience na i-share po sa inyo para po maiwasan yung mga ganitong stroke o mini-stroke na sabihin natin mini-stroke na sabi sa akin nito, hindi na daw pwedeng maulit kasi pag naulit, maaaring malala, hindi lang ito ang magkaroon ng apekto o buong kalahating katawan o anuman. So, ulit na lang ang video. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Sana po, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakishare, like, comment po para update po kayo sa aking mga video na aking gagawin. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo. God bless you all.